request again everyone to please stand up as we read our text this morning, Luke 2:39 to 42. Aklat po ni Lucas, Kapitulo 2. Lucas, Kapitulo 2, talatang 39 hanggang 52. Lucas 2:39 hanggang 52. Sabay-sabay po nating basahin. Handa, basa. And when he had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee to their own city, Nazareth. And the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? And they understood not the saying which he spake unto them. And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them, but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Let us pray. Ama, salamat po sa panibagong pribileyo na kami po'y napagkalooban naman ng panibagong araw at oportunidad naman na makapanambahan. Salamat po, Ama, sa provision for the space and time, health and strength na kami po'y nadala namin mga sarili, maging sa panahon na pinagkaloob, Ama. At panalangin namin naman yung pagkilos sa aming kalagitnaan sa magang ito. Nawa, Ama, at tuloy kaming patnubayan ng inyong Banal Espiritu sa pag-unawa sa namang aming mapapakinggan. Naway magdulot ito pa ng higit na ikaalam, ikakikilala sa inyo at sa inyong kadakilaan. At kung meron po, Ama, sa aming kalagitnaan na wala pang personal na relasyon sa Panginoong Hesus, sana po, Ama, ay makilala niya ang Panginoong Hesus at maging instrumento ang mga mensahe sa maghapong ito. Panalangin namin naman ang safety ng mga kapatid na wala pa po rito o are still on their way. May you protect them, Father. At panalangin namin naman yung pagpapala sa lahat ng mga gawain na isinasagawa ngayon sa iba't ibang mga iglesia. Ito po ay aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makupo na po kayo. At ang pamagat po ng ating aralin sa magang ito is The Child Who Was God. The Child Who Was God. So, balikan po natin itong ating text sa Luke 2:39. And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee to their own city, Nazareth. Meron ba kayo nakikita missing dito? Meron, wala. Yan, verse 40, And the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. So, yun po ba agad ang nangyari? Or between that, meron pa ilang mga detalye pa sa childhood, infancy, and childhood of our Lord Jesus Christ. Because the last record of anything mentioned about the Lord's childhood, ito na yung passage na yan.
Oo, when he was 12 years old. Pero from birth hanggang sa 12, ito na lang ba yan? Matapos siya may offer sa maggampanan yung kinakailangan para sa presentation niya. He must be presented to God in the temple. Immediately, agad ba umuwi sila sa Galilee as mentioned here? O meron pa mga interim events dito? Meron pa. Talagay niyo po. Yung na-mention sa Bible na hindi na-mention dito sa passage natin. Wala dito yung yung pagdalo ng wise men, di ba? Mayroon pang pagdalawang wise men. Alala niyo yun? Kasi dito, after the temple, after the Lord was presented to the temple, sabi rito, na-perform lahat ng kinakailangan, ang record ni Luke, they went to Galilee. They went to Galilee and the child grew, waxed strong. Pero asan na yung visit ng wise men? Tama? May visit pa yung wise men eh. So dito pa rin yan, between pa rin yan, itong stay in Galilee and dun sa presentation ng Panginoon sa temple. And there was another incident na wala rin dito sa account ni Luke, Kasi usually underrated naman ang ilang mga record ni Luke, mas nag-emphasize siya doon sa mas mga mahalaga, Na-record naman sa atin ni Matthew. And that was the stay of the Lord in what country? Di ba tumira pa ang Panginoon sa Egypt? Alam niyo ba doon siya bata? Tumira siya sa Egypt dahil being warned by the angel, winarningan siya ng angel, sabi ng angel, tumakas na kayo. Dahil nag-aalimpuyo ang galit ng hari, tumakas na kayo. So anong ginawa ni Joseph? Wala nang he dropped everything that he's doing at nag-pack up, pumunta ng Egypt, di ba? At kailan lamang sila bumalik? Nung nabalitaan nila na patay na si Herod the Great. At nung bumalik na sila sa Galilee, nabalitaan nila na nagro-rule, yung anak niya, si Archelaus, Herod Archelaus, dumiretso na sila sa Galilee. Kaya ang Panginoon lumaki sa Galilee, although his birthplace was in Bethlehem in Judea. Pero ang kanyang kinalakihang lugar, Nazareth in Galilee. Okay. So, yan po yung ilang mga events, mga interim events from the Lord's infancy or birth up to the time that He was 12. Ngayon, from the time He was 12 up to 29th, yan ang silent ang Bible. Ang binanggit na lamang sa atin ng Bible sa 52, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. So, today, we'll talk about the child who was God. Speaking of the Lord as a child that was God, alam niyo po ba na sa mundong ito, marami talaga mga unusual na mga bata. Kasi ang ating Panginoon, unusual eh. Unusual. Imagine at the age of 12, nagugulat na sa kanya ang mga scribes, sa mga Pharisees, sa mga doctors of the law, gulat na sa kanya, dahil sa kanyang wisdom. Dahil yung kanyang mental growth, physical, mental, intellectual, or mental, unimpeded. Tanong mga kapatid, nung bang infant ng Panginoon, being God, sabihin niyo siguro, lahat ng bagay alam na ng Panginoon, di ba? Diyos naman siya. Palagay niyo po, nung bang bagong silang ang Panginoon, alam na niya lahat as a baby? As a baby, alam na niya yung algebra? As a baby. Oo. Kasi tandaan natin mga kapatid, isa sa feature ng incarnation ni Christ is what? Yung hindi paggamit ng kanyang deity. Hindi niya talaga ginamit yan. Sabihin niyo, bakit yung miracles? Hindi pa pagka-deity yun? Alam niyo po ba yung miracles niya is through the power of the Holy Spirit? Tama? Kaya nga nung sinabi nila ng mga Fariseo na sa kapangyarihan ni Beelzebub, anong sabi ng Panginoon? Lahat ng kasalanan ay mapapatawad. Pero yung mag-blaspheme ka against the Holy Spirit, hindi mapapatawad. Dahil yung kapangyarihan ng Panginoon na mag-perform ng miracle, hindi sa Kanya yan eh. It is through the empowering of the Holy Spirit.
Kaya nung sinasabi ng mga Pharisees na he performs miracle through Beelzebub or through Satan, parang sinasabi nila na ang Holy Spirit ay Satanas. Sinasabi nilang demon ng Holy Spirit. Dahil yung power ni Christ to perform miracles is from the Holy Spirit. Tandaan po natin mga kapatid, and the entire humanity of Christ dito sa lupa, hindi ho nakialam ang kanyang pagka-Diyos. Ang nagmi-mediate between His deity and humanity is none other than the Holy Spirit. Because the Spirit was given to Him without measure. Sa atin, may measure. May measure sa atin ang pagkakaloob ng Holy Spirit. Pero sa Panginoon, wala. Kaya kung ano yung total power ng Holy Spirit, yun ang total power na meron ng Panginoon coming from the Holy Spirit. But as far as His humanity is concerned, He developed as any normal child would develop physically. Pero ang sa Panginoon, medyo mabilis lang acceleration. Bakit? Wala siyang sinful nature. Kasi kahit paano yung sinful nature natin, may effect yan eh. Di ba? May impede yung ating mental development, even physically. Palagay ko po, physically ang Panginoon, iba ang kanyang lakas, physically dahil wala siyang sinful nature. So His was unimpeded and unimpaired by our sinful nature na meron tayo. Siya wala noon. So siya'y kakaiba. Pero sa mundong ito, mga kapatid, maraming ang tawag sa kanila mga child prodigy. And meron po ko ilang mga nalista rito na mga child prodigy. Hindi ko alam ngayong 21st century. Pero itong record, meron pong isa na pangalan po ay si John Louis Cardiac. Sulat na nga natin, nung panahon po siya nung 18th century. 18th century. The name is John. Parang Jean, pero sa mga French, John tawag na, John. John Louis Cardiac. Yan, ewan ko kung cardiac arrest na. Alam nyo ba na si Rizal, ilang taon na nakapagbasa? 3, di ba? Sabi sa kwento, si Dr. Jose Rizal was able to read when he was 3 years old. Ito, nakaka-recite na ng alphabet at 3 months. Grabe, 3 months old, alam na niya yung alphabet. Grabe, And then at the age of 4, itong si Cardiac, at the age of 4, nakakabasa na ng Latin, nakakabasa na ng Greek, Hebrew, at nakakapag-translate na into English, Latin to English at the age of 4. Translator na siya. Grabe sa mga batang ito. Ngayon meron siyang ka-contemporary. The name was, 18th century. So 1700s ito. The name, ka-contemporary nito, si Christian Friedrich. Ayan, Christian Friedrich. Parang fried rice, Fried rice. Yan. Heineken. Yan. Ano naman ang amazing sa batang ito, Ang tawag sa kanya is the infant of Lubeck. Yan. Contemporary of Cardiac. Sabi rito, nung bata pa siya, memorize na niya, ang major Bible events at the age of 1 year old. May Brother Gilbert. 1 year old ito. At 1 year old, memorize na niya ang major Bible events. Ano mga batang ito, hindi na yata ito natutulog, Parating na lang nakikinig ng mga kwento at binabasahan siya, And at the age of 3, so 1 year old, alam na niya major Bible events ng Old and New Testament.
At the age of 3, familiar na siya sa world history. 3 years old. Ano? At may knowledge na rin siya ng geography. Tayo, kay Yoyoy Villame lang tayo natututo ng geography. No? Philippines pa yan. Pero siya, world history. Ano? At the age of 3. Tayo nga, ang Philippine history, hindi natin ma-memorize eh. Memorize ba natin ang Philippine history? Ano ba ang start na merong recorded history ang Pilipinas? Wala, hindi tayo mahilig sa recording ng history. Talo pa tayo ng Vietnam. Alam niyo po ang Vietnam, meron silang recorded history na more than 2,000 years. May record na sila ng kanilang history. Pero ang Pilipinas daw po, wala. Wala tayong record ng history. Nagsimula lamang na tayo magka-record nung dumating na mga Kastila. Ayun, ang mga Kastila ang nagre-record tungkol sa atin. That's way back 1500s. Pero prior to that, wala tayong record ng ating history. Ano? Pero, lately, meron silang nahukay dyan sa Paite, Laguna na pre-Hispanic time. Meron dyang copper sheet. Ano? Manipis na copper na pinagsulatan. Ano? Doon nakatala na mga Pilipino pala ay meron na rin tayong alphabet. Meron na tayong written language. Alam niyo po ba na meron mga bansa na up to now wala silang written language? Meron silang spoken language pero hindi nila alam isulat. Narinig niyo na ba yan? Sabi ni Brother Philip sa akin, sa India, sabi niya, meron pang around mga 3,000 dito na mga salita na walang alphabet. Paano pagka may record sila? Nangihiram sila ng lengguwahe ng iba. Dahil sa mismo, sa tribu nila, wala silang alphabet, wala silang written language. Ngayon ang Pilipinas, pre-Hispanic time, nalimutan ko it is not alibata Baybayin, yan. Meron tayong alphabet, which is baybayin. Ngayon, ang ilang nauhuhukay nila mga kapatid, pagdating ng mga Kastila dito, ang mga Pilipino, literate, marunong tayong bumasa at marunong tayong sumulat. Kaso lang talaga, hindi tayo mahilig sa history. Hindi tayo mahilig mag-record. Ang mga kasulatan na nadidiscover nila, nakasulat sa kawayan, yung kawayan na hinati, tapos pinagsusulatan niya loob. Minsan, nuukit sa bato, minsan sa dahon. Alam niyo po yung mga written na mga record ng mga Pilipino noong araw tungkol sa mga transaksyon, mga bentahan, pautang, ganyan, singilan. So noong araw pa mga Pilipino mahilig na sa yung kwentuhan. Mahilig na tayo sa kwentuhan. Hindi tayo mahilig mag-record ng history natin. Ang gusto lang natin yung kwentuhan araw-araw. Yung mga nangyayari. Kaya up to now, yun pa rin ang karakteristik ng mga Pilipino. Alam niyo po ba na ang number 1 user ng Internet, Philippines? Tinalo natin ng US, tinalo natin ng China. Number 1 ang Philippines sa paggamit ng Internet. Kahit sa texting, sino ang pinakamaraming sinesend na text araw-araw? Pilipino pa rin. Pinaka babad na babad at mahilig mag-surf, mga Pilipino. Alam nyo kung ilan ang oras average na na-spend ng mga Pilipino sa internet? On the average, sabi nila, based on study, 5 hours. 5 oras. Ang karaniwan na ginugugol natin. Kaya mga Pilipino, wala tayong masyadong mga record ng written history. Yun lang, mga nakukuha nila, mga sulat tungkol sa mga transaksyon sa negosyo, pero history natin wala. Unlike other countries. So, that is why, wala tayong masyadong alam sa ating history. Nagkaroon na lamang tayo ng record nung dumating yung mga Kastila. Yan. Ni Magellan, may kwento na tayo niyan. Miguel Lopez. Sino yung nag-perform ng Blood Compact? Yun na yan. Okay, kita nyo, hindi rin tayo magkasundo pa, no? Kasi parang si yata yun si Miguel Lopez de Legazpi, di ba? Tama ba ako? Yung naghiwa ng kamay, ng pulso, tapos nilagay sa wine,
Tapos yung Kastila, si Miguel Lopez de Legazpi din niya. Hindi ko lang alam kung sinong kanyang ka-blood compact. Si Dagohoy ba yun? O yan. At uminom sila. Symbol of what? Symbol of their friendship and unity. So yun na lamang ang ma-record natin. Ano? Hispanic time, nila Pigafetta, yan. May mga nagre-record. So, dumating ang mga revolusyonaryo, panahon ni Rizal, yan, may record na tayo. Dumating na yung mga Amerikano in the 1900s, yan, may record na tayo. Kaya kung makikita nyo, ano, yan bang mga lugar dyan sa Pasay, nagkaganyan na lang yan? Bakit mayroong Dewey Boulevard, di ba? Sino ba si Dewey? Alam nyo ba yung Rojas Boulevard? Ang dating pangalan yan, Dewey, di ba? Dewey Boulevard. Hindi naman yan, Rojas Kasi yan, in memory of Admiral George Dewey, na nagkaroon ng Battle of Manila, against the Spain. Yan. Bakit merong Taft? Di ba? Nangyari na lang ba yan na, magandang tunog yun, Taft. Gawin nating Taft. Avenue, magandang tunog, Taft. Isang syllable lang, madaling tandaan, Taft. Ano ba yun? Kasi merong Pangulo yata yan, di ba? Si William Taft, President. Howard Taft. Ayan. Bakit McKinley itong tapat natin? Di ba? Dahil kay William McKinley. So, merong yan, may mga dahilan, may history yan. Okay? So, yun ako sinasabi, mga kapatid, na tayong mga Pilipino, bukod sa may problema tayo sa national identity, alam niyo ba na isang problema ng mga Pilipino is national identity. Hindi kagaya ng mga Hapon. Pag Hapon, alam nila kung sino sila, Hapon. Hapon kami, Hapon. Ang mga Pilipino, iba-iba May mukhang Bombay, Hapon din daw. May mukhang Chinese, Pilipino rin daw sila. May mukhang Muslim, Pilipino rin. May mga Igorot, Pilipino rin. Pag-Ita, Pilipino rin. Sino ba talaga Pilipino? Halo-halo. Sa ilong nagkakatalo tsaka sa height. Kasi ang Pilipinas, naging melting pot, hindi lamang melting pot, ang daming history tayo ng invasion, ang pananakop, di ba? Kaya ang dami ring mestiza sa Pilipino, di ba? Dahil sa ilang daang taon ng mga Kastila dito, 333 years. Kaya huwag kayong magugulat na sa salita natin, embedded ang Spanish language, Spanish words, silya, bintana, kutsara, kutsarita, liempo, pati sa oras, di ba? Alas 4, alas 2, ora mismo, siyempre, delikado, trabaho, obrero, di ba? La mesa, puro mga Espanyol yan Kaya nagugulat nga mga dayo dito. Bakit na nangyari yan ng mga Pilipino? Kaya madali tayo matuto ng Latin language. Ngayon, sa tagal din ng mga Chinese dito, bago pa ang mga Kastila, may mga Chinese na rin dito Pati sa salita natin, may mga Chinese words na rin. Di ba? Bihon. Miswa. Paklay, hindi, susi, di ba? Susi, lelong, lelang, lugaw, tiyang, siopaw, di ba? Ngayon, ang mga Arabic, meron na rin dito, di ba? Mukha, diwata, bathala, bahala, di ba? Gantimpala, asawa. So, lalo na siguro ang Malay, ang mga Malay language. Yung mga kagaya ng pinto, yan, anak, dapat, ganyan, sakit. Ano yun, yung mga Malay, di ba? So, hindi na malaman ng Pilipino kung sino talagang Pilipino. Halo-halo na tayo. So, meron tayong, tawag nila is identity crisis. Pero ngayon, hindi na. Kasi ang identity natin is that we are a nation with no identity. Yun na yung identity natin. Wala talaga tayong national identity dahil halo-halo tayo. So, balik tayo kay kay Christian Friedrich Heineken, known as the Infant of Lubeck. Contemporary niya si Karjak, na at the age of
of 1 year old, alam na niya ang major Bible events. At the age of 3, alam na niya ang geography. Kayo ba, memorize niyo ba yung geography? What are the 7 continents? Pampanga. Ano yung 7 continents? Yan. Asia, Europe, Australia, Antarctica, 4 na, no? North America, South America, kulang pa ako na isa. Africa. Yan. O, ano naman yung 5 karagatan. Pero sabi nila dapat isa lang eh. Kasi connected naman yun eh. Bakit naging 5 karagatan yan? Eh, isang body of water lang naman yan. Pero 5 na rin natin, ano? Ano yung, at least, may idea kayo sa geography ng ating mundo, no? Dito tayo nakatira eh. Yan, Indian Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean, Antarctic Ocean, meron pa isa. Indian. Nasabi ko na, no? Nasabi ko na. Kulang ako na isa. 5 yan eh. And then, that's Mediterranean Sea. Naku, kinulang ako ng karagatan. Pacific, Indian, Arctic, Antarctic, Atlantic, yata, Atlantic, ano? Yan, Atlantic. Atlantic Ocean. So, 5 na. Okay? So, geography. Ngayon, same period. Siguro to kilala nyo na, no? Kilala nyo na siguro ito. The name was Wolfgang, mukhang German, ano? Wolfgang Amadeus. Sige, sana lang. Miggy. Musician to eh. Yan, si Mozart. Yan. Wolfgang Amadeus Mozart. At the age of 3, kinakapanan niya yung piano, no? Natuto na siya mag-piano at the age of 3. Walang nagtuturo. Kinakapa niya lang yan. At the age of 6, composer na siya. Nagtutur na siya, nagko-concert na. Kasama ate niya. Nagko-conduct sila ng public concert or private concert sa mga nobility at the age of 6. By the time he was 8, meron na siyang symphony. Co-compose na siya ng symphony. Mga habang ano yan, mga music pieces, symphony at the age of 8. So, taas tayo ng konti. 19th century. Sino naman ang mga kilalang mga child prodigy, ano? So, ito po isang philosopher by the name of John Stuart. Yan ang kanyang pangalan, ano? John Stuart Mill. So, yung kanyang tatay, tinuruan siya ng Greek. So, at the age of 3, marunong na siya ng Greek. At the age of 8, he began learning Latin, geometry, and algebra. 8 years old, ano? Nung 8 taon, alam na niya ang Latin, marunong na siya sa geometry. Ang geometry, unang nagka-idea ako sa geometry, ano, sa subject na yan when I was in 3rd year. Yan ang aming mathematics. Nung 2nd year, algebra. 3rd year is geometry. Pagdating ng 4th year, trigo, na wala na akong natatandaan. Kahit isa yata. Yan sa trigonometry, ano? Yan lang, yung sine, cosine, tangent, yung mga term na lang na yan. Pero kung paano yan, di ko na alam. Ano? Saan ba ginagamit yan? Alam ko, gamit yan sa survey. Pag nagsasurvey ka ng mga distances, ano? Hindi nyo ba nakikita yung mga surveyor? Sumisilip-silip lang. Tapos nasusukat nila yung mga distance. Dahil sa trigo yun, ano? May mga degree yan eh. Ano, Brad? Transit? Yun. Pero meron namang iba, actual. Meron sila mahabang tape. Hinahatak nila yung mahabang tape. Siguro mas accurate yun, ano? So, meron pa siyang contemporary. The name was Truman Henry Safford. Yan. Truman Henry Safford.
19th century phenomenon din ito, no? Matindi naman siya sa mathematics. At the age of 10, challenge siya. Ano ang square root ng 365 quadrillion, 365 trillion, 365 billion, 365 million, 365,000, 365. yan ang ano sa kanya, yan ang pinatest. Sige, sa isip lang, walang papel, sa isip lang. Find the square root of 365 quadrillion, 365 trillion, 365 million, billion, pati ako nalilito. 365 billion, 365 million, 365,000, 365. Wala pa isang minuto, alam na niya. In less than a minute, alam na niya yan. At the age of 10, gumawa siya ng parang means of calculating the rising and setting of the sun, of the moon, na mas madali. Ayan. So, isa pa, si William James Sidis. Same period din ito, no? William James Sidis. Tanangin ko po kayo, ano po ang normal na IQ ng tao? Pag meron ka ganong IQ, normal ka. Normal ang isip mo. Pag umaabot ng 90 to 100. Yan. Or 110, 90 to 110, normal ang IQ mo. Pag nag-130, prodigy ka na. Pag nag-130, ano ka na? Henyo ka na, henyo. Pero itong kay William James Sidis, alam niyo po ilan? More than 200. Grabe, Twice. Meron siyang biographer, according to his biographer, nagbabasa na siya ng Times Magazine when he was 18 months old. 18 months old, nagbabasa na siya ng magazine. Times Magazine na kanyang binabasa. 18 months. Si Sidis. Ngayon, when he was 8 years old, nag-self-learn siya, sariling aral lang ng iba't ibang language. At 8 years old, natutunan na niya ang Latin, Greek, French, Russian, German, Turkish, Hebrew, Armenian. when he was 8 years old. Yan. At 11, he entered Harvard Mathematical Society on 4-dimensional bodies. Yan, hindi ko na alam kung ano yung 4-dimensional bodies. Baka may alam sa pero hindi may alam kung ano yan. At the age of 11. So, nasa Mathematical Society na siya. So, angat tayo ng konti. 20th century. Isa namang Koreano. Isang Koreano ito. Pangalan niya is si Kim. Ayan, si Kim Um-yong. Kim Um-yong. Kim Um-yong. Born in 1963. Yan. Sino rito yung medyo, malapit-lapit na sa panahon niya, Oo, 1963. Yan. When he was 4, he was able to read Korean, Japanese, German, and English. And at that same time, or at same age, solved complicated calculus problems on television. So, china-challenge na siya on TV. At the age of 4, calculus na po ang kanyang, And then he was invited sa US by NASA. In-invite siya sa NASA, and earned PhD in physics bago nag-16 years old. Meron na siyang PhD in physics around 15 years old pa lamang. So, ngayon, sino na ngayon ang prodigy? Sino ngayon? Sa ano na tayo? Anong century? 21st century. Kala ba rito? Sinong... Siguro yung mga nag-promil sa inyo. Meron ba rito mga nag-promil?
Bona lang ako eh, kaya hindi ako naging ano eh. Bona lang ang ginatas ko. Hindi, kami ni Brother Gilbert, Dari Gold kami. Ha? Hindi ako, inabot ko Liberty tsaka Dari Gold. Milkmaid. Yan. Pero mga kapatid, going back to our topic, the child who was God. Ito naman ang ating Panginoon when He was 12. Diba? Ang ating Panginoon Jesus. The child who was God. Although hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos, nag-develop din siya as any normal child will develop physically. Paanong normal? Gradual. Yun nga lamang, ang increase ng knowledge ng Panginoon, walang kapantay. Pero, kagaya rin natin na may progression, nagpo-progress. Yan ang ibig sabihin na normal. As anybody would develop, may progression, nagpo-progress. Kaso nga lamang, dahil ang Panginoon, walang sinful nature, unimpeded, walang impediment sa kanyang growth. Wala siyang sinful nature eh. Both mentally, intellectually, and physically. Physically speaking, gaano kalakas ang Panginoon? Di ba? Kita nyo nung nagalit ang Panginoon, anong ginawa niya? Kumuha siya ng lubid. Di ba? Nadatnan niya sa temple, yung mga nagbebenta, mga money changers. Malakas ka para mo maihagis yung mga money bags. Yung mga lalagyan ng coins. Nakita niyo ba yung diyan sa LRT o sa MRT? Kapag kumukuha ng coin, di ba? Kita niyo man yung strain na makikita niyo sa mga gwardiya. Ang bibigat niyan. Pinaghahagis ng Panginoon yan. Ang mga lamesa, pinagtataob ng Panginoon. Gaano kalakas ang Panginoon? You have to be very strong physically para magawa yan. That is why in the Bible, He was pictured as a what? Hindi naman siya tupa lang eh. Hindi naman maamong kalapate eh. Ang isa pang pag-describe sa Panginoon is that He was a bull. Toro. Dahil kung mahina ang kanyang katawan, doon lang sa entrance niya sa ministry, di ba? When He was tempted by the devil, gaano katagal nag-fast ang Panginoon? Nga, ilang tao makakatagal ng ganyang fasting? Without water, without solid food. Ewan ko, baka isang kain lang tayo eh. Malipasan na ng gutom. Di ba? Sino rito yung malipasan lang ng gutom? Wala na. Nanginginig na yung tuhod. Low in sugar. Low sugar na ako, nanginginig na ako. Isang meal pa lang. Kasi ang mga Pilipino, sanay tayo sa yung mayat maya, may nginangata. Meron ng kasi ang Pilipino, hindi naman kumakain sa gutom eh. Sa oras tayo kumakain, di ba? Kahit hindi gutom, basta oras na. Uy, alas 12 na pala, tanghalian na to Ganyan. Ang iba, pagka ang signal nilang kakain sila, pag gutom na. Ang Pilipino, hindi iba. Kahit busog pa, pag oras na, teka muna, orasan ng kain. Kain mo na. Pag sinasaway, sabihin pa sa'yo, bakit? Masama bang kumain ng busog? Kailan pa naging bawal kumain ng busog? Hindi ba pwedeng kumain ng busog? Gutom lang ba pwedeng kumain? Anong oras ang kain ng Pilipino? Almusal, may snacks, tanghalian, maya-maya, naghahanap na yan ng banana Q, kaya turon. Pagkatapos niyan, hapunan. Pagkatapos ng hapunan, meron ba yan sa gabi, bago matulog? Habang nanonood ang TV. Kaya sa maghapon, halos nakakalima, 6 na kain. Kaya ang Panginoon, nag-fasting siya, kung mahina ang kanyang katawan, without water, without solid food, 40 days and 40 nights. Alam ko po, merong nag-try niyan. Umabot na siya ng 39. Sana lang. Pero nung kinabukasan na mag-440 na, nabaliw na. Normal.
Eh, kinukwento ko, namatay. Namatay ho yun. Bihira yung magsusurvive ka ng, without water, without solid food. Kaya yung iba, kung magfa-fast ng walang solid food, at least may water. Pero kung pati water, wala. Ay. Kaya nga yung mga batang na nag-survive sa cave, di ba? At least may water yun. Ngumanga nga lang sila doon sa stalactites. Tumutulong tubig doon sa stalactites. Yun ang kanilang kinakain, ininom, mga minerals na nanggagaling sa tubig. They lasted 9 days without food. At least may liquid. Pagdating ng mga swimmers, mga divers, how long have you been here? Alam niyo ba? Paano nila malalaman? Wala nang araw-gabi, puro dilim na lang doon. Sabi nung you've been here 9 days already. Kasyam na araw na sila. Ang maganda, they are in good mental health, mental condition, kahit sa ganong haba ng... Sa bagay, sa Baguio, di ba? Ilang araw yung bago na hukay, sumuko na yung mga foreign countries, sumurrender na. Mabuti, ang mga Ilocano, matyaga. Talagang kinamay-kamay yung mga debris dyan sa Baguio. 11 days may nakuha pa. Cook, kusinero. Andun sa ilalim, sa Hayat yata yan, sa Baguio. No? Hayat. Anong kinakain mo? Ano na lang? Tissue. Kumain ako ng tissue. Yung jingle. Yan. Tsaka yung may mga pumapatak-patak na tubig. Naka 11 days. Nag-survive pa rin po siya. No? So, nagpapakita yan mga kapatid na Panginoon, physically, iba ang strength ng ating Panginoon. Alam niyo po yung hataw lamang sa Panginoon, hinataw siya ng ilang ulit? 39. Diba? Bago siya ipinako, pinalatigo muna siya. Usually yan, ang latigo sa isang kriminal, 40. Pero ang ginagawa ng berdugo, binabawasan niya ng isa. Kasi pag sumobra sa count, ang rule pala dyan, yung inilatigo mo dyan, inuulit sa iyan dahil sumobra ka. Kaya sinasadya ng mga berdugo na binabawasan ng isa. So, 39 stripes. At yung latigo na ginagamit, yan, made of leather. Nasa dulo, may mga, may mga spikes. Kaya pag hinahatak yan, may sumasamang laman yan. Pag pinapalo yan sa likod, pag binabatak yan, may sumasama. Kaya kung kayo sanay sa bukid, nakakakita kayo ng mga inaararong bukid. Ganun ang likod ng Panginoon, parang inararo. Dahil sa paulit-ulit na sampas, same spot, same area sa likod. 39 times. Kung mahina ka, ikamamatay mo na yung hampas na yan. And prior to that, magdamag siyang puyat, di ba? He was in the garden, puyat. Sinuntok na siya sa Garden of sa Gethsemane pa lang. At nilagyan na ng koronang tinik, hinampas na sa ulo. Hindi lamang yun. Nung dinala siya kay Herodes, sabi ng Bible, he was buffeted. Buffeted. Buffeted means repeatedly punched to the face. Pinagsusuntok siya sa mukha ng mga taong wala namang gloves. He was mobbed. At ang mob siya. Minab siya. Kinuyog. At ang sumuntok sa kanya, mga walang gloves yan. So yung buffeted yan, that means he was repeatedly punched. At binblindfold pa siya. Sabi niya, hula mo, kung prophet ka, hula mo. Sino sumuntok sa'yo? Pero ang Panginoon nakatayo. Hindi siya na-knockdown. Hindi siya na-knockdown. Ganon kalakas ang Panginoon. Sumunod, ano pinagawa sa kanya? Pinabuhat pa, di ba? Uphill. Pinabuhat sa kanya yung krus. Pero talagang exhausted na siya, di ba? Kaya nung ginawa nila, tinawag nila sino yung pinabuhat nila. Sino na yung nagtuloy ng pagbuhat sa krus ng Panginoon? Simon na taga Cirene. Naligtas yun. Naging mananampalataya yung Simon the Cyrenian na yun. Siya yung nagtuloy ng pagbubuhat ng krus ng Panginoon. Doon sa Golgotha.
Gaano kalakas ang Panginoon? Alas 9 pa lang ng umaga, 9 a.m., nakapako na siya. Hanggang anong oras siya nalagutan ng hininga? 3 in the afternoon. Ilang oras yan? 6. 6 hours he was suspended. Yung weight ng kanyang katawan, nagsiswitch lang between the arms or the hands and the feet. Pag ngalay na siya, bibigay niya yung kanyang weight sa kamay, pupunta sa paa niya. So, ang magdadala ng weight niya, yung kanyang katawan. Pero pagka hirap na siya, dahil he was totally flat, naka-flat yung likod niya sa parang wall, subukan niya sumandal sa wall. Mahirap huminga. Para makahabol sa nang hinga, anong gagawin niya? Ititindig niya yung sarili niya, itutulak niya patayo. Para to gasp for air. Saan lilipat yung sakit, yung weight ng kanyang katawan? Sa paa. Dahil itutulak mo yung katawan mo, ipupush mo yan eh. At pagka ngalay ka na, ibibigay mo na naman yung katawan mo, lilipat naman ng weight sa kamay. So it was like that for how many hours? 6 hours. Ganun ang torture. Ano? Marami ng blood loss ang nangyari sa Panginoon. Dehydrated. Pero ang Panginoon hindi bumibigay. Kaya kung imagine niyo itsura ng Panginoon, malayong-malayo dun sa yung picture ng Sacred Heart. Nakikita niyo ba yung picture na may Sacred Heart of Jesus, yung may heart na may ganon, parang may tinik. Tapos nakaganon yung daliri, ang kamay, parang kamay na walang ginagawa sa buhay. Parang walang alam na trabaho. Hindi ganon eh. Kasi ang Panginoon, ano bang kanyang di ba tawag sa kanya, the carpenter? Ganon ba kamay ng carpenter? Nakakita na ba kayo ng yung kamay ng carpenter na ganon? Kagaya nung nasa Sacred Heart? Parang kandila. Di ba? Parang malakandila. Makinis. Talo pa babae. Ay hindi ganon ang Panginoon. Tapos yung crucifix, di ba? Yung nakikita nyo may nakapakong Kristo. Nung nakapako, ano nakikita? Puro mga ribs. Parang, half-starved. Parang ginutom. Lubog na lubugan tiyan. Yun ba, makakatagal yun sa hampas? Baka sa hampas pa lang. Ala nang malay yun. Patay na yun. Mamatay na yun. Kaya ba ang Panginoon, due to the absence of a sinful nature, malayong-malayo ang kanyang physical strength sa normal na tao. Pero mga kapatid, ang emphasis dyan ni Luke, hindi lamang yung kanyang physical development, but more importantly, ang binigyan ng emphasis dyan ni Luke ay yung kanyang spiritual development. Kung babasahin yan, he walks strong, not only physically but in wisdom. Ano sabi dyan? Anong verse yan? And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Yan. Yun. Verse 51, and he went down with them and came down to Nazareth and was subject unto them, but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Meaning, mga kapatid, at the age of 12, nung around 12 ang Panginoon, alam na niya ang kanyang identity. Alam na rin niya ang kanyang mission. Alam na niya na siya'y God. Alam na niya yan. At around 12 years old, it was already disclosed to him by the Holy Spirit. Ni-reveal na sa kanya ng Holy Spirit kung sino siya. Kaya nga nung hinahanap siya ng nanay niya, parang may semi-rebuke dun eh. Si Mary. Sabi ni Mary, ba't mo kami ginanito, anak? Sabi niya. Sabi natin, sabi ni Mary sa Panginoon. Verse 48, and when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Parang nire-rebuke niya ang Panginoon dito eh.
Bakit mo kami tinirato ng ganito? Yun ang sabi ng kanyang nanay. Pero yung sabi po ni Simeon kay Mary na ang batang ito will serve as the measure, siya yung magiging sign or the determiner of the rise and fall of many. Siya magdedetermine ng destiny ng mga tao. He will determine the destiny. But at the same time, sabi ni Simeon, this child also will become what? This child will become a sword. Para itong espada, parang kutsilyo, natatarak sa iyong puso. At yung warning na yan ni Simeon kay Mary, particularly directed kay Mary, hindi kay Joseph. Dahil, as I said, nung nag-suffer ang Panginoon ng maraming mga sufferings, wala na talaga si Joseph, patay na. Ang naka-witness ng lahat ng yan, si Mary. Ang ultimate nga niyan, na na-witness ni Mary, ay nung nakapako na ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Isa na lamang siya sa ilan na mga alagad, na ilang mga disipulo na natitira. Dahil lahat ng disipulo ng Panginoon, tumakas na. Dahil sabi ng Panginoon, sabi ni Peter, Lord, kahit iwan ka ng iba, hindi kita iwan. Mamamatay akong kasama mo. Alam nyo ba na hindi lang si Peter nagsabi nun? Sabi ng Bible, the other disciples said the same thing. Pero nung dumating na yung mga kasama ni Judas, wala na. Tumakas na sila. Dahil sabi ng Bible, it is written, I will strike the shepherd and the sheep will scatter. Kaya nung nasa crucifixion na, sino lang ang natitira doon? Mga Mary, yung mga Maria, at si John. Isang apostol na lang natitira. Si John the Beloved. At yun, na-witness ni Mary. Pero yung pain ni Mary, mga kapatid, yun na lang yung climax. Pero umpisa pa lang, pagkabata pa ng Panginoon, nagsisimula na. Dahil sinabi ng Panginoon na, ba't nyo ako hinahanap? Di ba sabi ng Panginoon? Ba't nyo po ako hinahanap? Anong dahilan ng Panginoon? Don't you know? So, anong ginagawa ng Panginoon dyan? He is actually starting to what? He is starting to distance himself. Dumidistansya na ang Panginoon sa kanyang mga magulang. And there was an instance, Cana of Galilee, how did he address Mary? Anong tawag niya kay Mary? Hindi po disrespectful yan. Yan yung isang formal na pagtawag. Parang ginang, ganun. Parang yung magulang ka, sabihin sa'yo ng anak mo Ginoo. Hindi pa dumadating yung oras ko. Oh, ma'am. Nanay mo, sabi mo, ginang, Mrs. Hindi pa dumadating ang oras ko. Doon, kapatid, nagsisimula na naramdaman ni Mary yan na, anak mo ako sa laman, pero wala kang hold sa akin. Ang talagang status mo, ikaw lang yung ginamit as my human mother, but you have no hold whatsoever on me. Ako yung Diyos mo, ako yung Panginoon mo. So, ang hirap ng kalagayan na yun, di ba? Kasi, while it is true na siya yung Panginoon mo, Diyos mo, at the same time, di mo ilalayo bilang ina na, maramdaman mo yung pagiging ina doon sa anak mo. Kaya sabi ni Simeon, magsisilbi itong kutsilyo na tatarak sa iyong puso. Nagsimula yan nung 12 pa lang ang Panginoon Dumidistansya ng Panginoon Kala nila nawala, ang sabi ng Panginoon, ba't nyo ako hinahanap? Hindi naman siya nawala, ba't nyo ako hinahanap? Hindi nyo ba alam? Dapat ako'y nasa business ng aking ama. Alam niyo po, yan po lamang, tandaan nyo, yung words na yan lamang ang words ng Panginoon ng bata na na-record. Wala nang iba. Of course, maraming sinabi ang Panginoon, pero yun lamang ang naka-record. Yung statement na yan. Yung sinabi ng Panginoon na, why are you looking for me? Wish you not that I should be about my Father's business. Bakit sinama yun ni Luke? Because of its monumental significance. Gaano ka-significant yan?
Kasi all along, mga kapatid, sino ang mga witness ni Luke? Joseph, Mary, Anna, Simeon. Pero ngayon, ang nagtetestify na si Jesus Christ. Anong tinetestify ni Christ? He was testifying about His what? He was testifying about His deity, yung kanyang pagka-Diyos. At ano pa ang kanyang tinetestify? His identity, that He is God. He calls God His Father. In a personal way, intimate and personal way. Alam na niya na hindi si Joseph ang kanyang ama. Na-reveal na sa kanya by the Holy Spirit by the time that he was 12, malinaw na sa kanya kung ano ang kanyang misyon. Yung business ng ama, alam na niya. That he came to die. At around 12, alam na niya yun. So it is something that is not forced on him by the expectation of the Jews. It was not something that he assumed when he was 30. Hindi po ipinagpilitan sa kanya. That is something that he became aware of when he was 12 years old. 18 years. Bago siya naging 30 anyos, alam na niya na dapat iniintindi niya ang plano ng ama para sa kanya. So at the age of 12, may grasp na siya kung sino siya at kung ano kanyang misyon dito sa sanlibutan. Kaya nga yung mga nakakarinig sa kanya, namamangha, mga doctors of the law at around 12, anong klaseng karunungan meron tong batang ito? Lampas pa ito sa tinatawag na prodigy. Yung kanyang knowledge sa Old Testament, matindi. Grabe ang kanyang kaalaman. Pero alam na niya kung sino siya, anong kanyang misyon, alam niya yung business ng ama na dapat niyang gampanan. Okay? So tayo ba'y tumayo, tayo ba'y magwakas sa ating panalangin. Brother Miggy, pakiklose tayo sa prayer, Brother Miggy. Amen. Makaupo na po tayo at muli po nating tawagin ang ating MC.